Mabuhay! I'm Krishna Denise Gumabaw and I'm going to interview a 2-year hotel staff in Lipa City, Batangas, Mr. Rainiel Makatangay. I will ask him about his work experiences and the challenges he faced in multicultural diversity. Good evening. Can you share an experience where you successfully navigated cultural differences within a team or with clients in the tourism and hospitality industry? What strategies did you use? Siyempre, dahil bago-bago pa naman ako noon na naging empleyado sa hotel, di ko inasahan na sa isang trabaho ay may iba't ibang paniniwala at kultura. Merong isang beses na naranasan ko na mapasama sa isang team na merong iba't ibang background. Merong OJT students, working parents, may empleyado rin kami galing sa ibang probinsya. Ang problema na hinarap namin noon, lalo na ako, dahil bago-bago pa nga ako, yung magkakaiba sila ng pananaw pagdating sa trabaho at komunikasyon. Meron nung taga Sorsogon, mas gamay niya ang lingwahe ng Bicolano at nanibago pa siya dito sa Batangas. At yung isa, mas sanay sa Tagalog o Ingles. Dahil doon, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Siyempre, bilang kanilang katrabaho, kinausap ko sila, pinaunawa ko sa kanila ang pagkakaiba ng bawat isa at kung paano sila pwede magkaintindihan sa simpleng paraan. Tulad ng paggamit ng simple at nauunawa ang wika. How do you think multicultural diversity impacts the customer experience in the tourism and hospitality sector? Ito ang multicultural diversity sa trabaho, lalo na kung wala maayos na communication at di alam ang kultura ng isa't isa. Pwedeng bumagal ang service lalo na sa amin. Pwede magkaroon ng aperya kapag nagkaroon kami ng guest na dayuhan kung hindi namin maayos sa aming sarili at hindi namin mabibigyan ng maayos na serbisyo ang mga customer namin. What step do you take to ensure inclusivity and respect for cultural differences among your team members? Dapat alam mo yung pagkakaiba-iba ng kultura ng bawat isa sa wika man yan o sa paniniwala. Dapat marunong kang rumispeto sa bawat kultura na meron sila at dapat bilang isang empleyado, marunong kang rumispeto sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Lalo na kami ay nasa hospitality industry. Ang trabaho ko, iba't ibang lahi at kultura ang meron. Sila ang mga customer namin. In what ways can a tourism company leverage cultural diversity to enhance its services and competitive advantage? Sabi ko kanina, meron kaming empleyado na mas gamay ang pagbibicolano pero nakakaintindi naman siya ng Tagalog. Pero kailangan dahan-dahan. Yung isa naman, di gaano nakakaintindi ng wika niya kaya nagkaroon ng misunderstanding. Lalo na at pagod ang dalawa dahil maraming tao nung time na yon. Ang ginawa ko bilang katrabaho nila, kinausap ko sila. Siyempre, at pinaintindi ko na lahat tayo ay may pagkakaiba-iba, lalo na sa kultura at lingwahe. Kaya dapat natin irespeto kung hindi maintindihan ang sinasabi ng isa. Pwede sila gumawa ng paraan o padaliin ng mga salita o ituro nila para di umabot sa ganong sitwasyon. Can you describe a situation where cultural misunderstanding occurred in your workplace? How did you handle it? And what was the outcome? Magagamit namin ang cultural differences sa pamamagitan ng sinasanay kami nito na mag-handle ng maayos sa customer. Natututo kami na mag-adjust sa iba't ibang uri ng customer, lalo na sa pagsasalita at sa kanilang lingwahe, at pag-unawa ng kanilang pangangailangan. Importanteng magkakaunawaan kaming magkakatrabaho upang maibigay namin ang maayos na serbisyo sa aming minamahal na customer. How do you stay informed about different cultural norms and practices relevant to the tourism and hospitality industry? Siyempre sa trabaho namin, meron kaming ina-attenda ng workshop o seminars tungkol yun madalas sa customer service. Minsan sa culture yon para matutunan namin ang mga bagong trends. Maliban doon, meron din mga customer na nagbibigay sa amin ng feedback para malaman ko kung ano pa ba dapat ang pwedeng improve ng service namin, lalo na sa kanilang kultura at pangangailangan. What role do you believe language plays in managing multicultural diversity in the workplace, and how do you address language barriers? Siyempre, mahalaga ang lengguwahe kasi ito yung ginagamit natin sa pagkakomunikasyon, lalo na sa mga customer kung meron mang di pagkakaintindihan sa wika. Ang solusyon ko dyan, magkaroon kami ng simpleng wika na ginagamit namin o visual aids para hindi
mas maging komplikado ang serbisyo namin sa trabaho. Can you discuss any specific policies or programs have implemented to promote multicultural diversity in your previous roles? Nung nangyari yung ganong problema sa workplace ko noon, nagkaroon kami ng team building. Ang main focus ng team building namin noon is para i-promote ang pag-unawan ng mga kultura ng bawat isa. Syempre, meron din nagdala ng pagkain galing Sorsogon, yung pili. How do you approach training and development to ensure all employees are culturally competent and sensitive? Ayun nga, katulad ng sinabi ko, nagsasagawa kami ng team building. Sa team building na yon, di lang napapractice doon ng mga empleyado sa iba't ibang kultura, kundi pati na rin ang serbisyo na naibibigay nila sa customer namin. What do you consider the biggest challenges and opportunities in managing a culturally diverse workforce in the tourism and hospitality industry today? Una na dyan, syempre, ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw o opinyon at paraan pagdating sa trabaho. Pwede kasi yon simulan ng away o di pagkakaintindihan. Pero kung mangyari man yon, dapat maturo mo na maging adaptable at maging bukas sa mga bagong idea. Dahil maaari nun mapabuti ang serbisyo ng isang organization.